Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Maganda rin yung community pag gano'n eh. Oo, maganda rin. Although di naman maiiwasan yung mga toxic sa lahat naman halos ata. Pero pagka yung utak mo is, alam mo yung parang professional ka na or alam yung, di ba, yung tanggap mo na Alam mo na yung pasikot-sikot sa industry. hindi ka na yung parang may pagyabangan o may pag-away. Anong may tips mo, sir? Hindi pa to ending ha. Pero Sige lang. ay matitips niyo sa sa mga nag-aspiring na gustong magtato. Magsimula, yun lang din naman eh. Kasi pag di mo siya sinimulan, di mo siya matututunan eh. Tsaka importante siguro may trabaho talaga bago pasukin yung yung mga ganitong freelance na trabaho. Kasi yung trabaho, yung trabaho may susuporta sa iyo. Ako naman napang-invest ako ng gamit dahil nagtatrabaho ako abroad eh. Baka karamihan sa mga na-invest ko gawa ng pagsisiman ko eh. So yun lang naman bago nila pasukin yung pagtatato, siguro kailangan may muna sila, may trabaho muna sila para makasuporta sa pag-freelance nila. Kasi once na kumikita na yung freelance nila, it's up to them kung gusto pa nila ituloy yung trabaho nila dati. Tsaka yun nga, kailangan simulan kasi yung tattoo kasi hindi mo siya matututunan ng 5-4 na taon. Talagang Mga module, di ba? Oo, wala. Di naman, matagal matutog mag-drawing. Hindi ka matututong mag-drawing overnight eh. Hindi rin month, hindi rin years. Actually, years. Pero hindi lang isa. At least 2-3 taon bago ka matutong mag-drawing talaga. Kahit araw-arawin mo yan, hindi ka gagaling kung So nagsisimula talaga siya as passion din. Passion mo dapat. Passion muna. As invest ka sa gamit. Maganda nga po yung maganda nga yung sa nabilhan mo kasi Amazon. Talaga Amazon. Rekta na. Rekta yung mga gamit kasi doon talaga nakukuha. Original, walang Ngayon, pag umorder kami ng gamit, sa mga kilalang shop na namin sa Pilipinas, kasi may mga, syempre, made in China na hindi namin sigurado kung original or fake. So, once na may parang kilala na kami shop na medyo sikat, baga, although kahit sabihin na natin medyo pricey or mahal, doon kami order, at least pampante kami na original yung makukuha naming gamit. Pero sa Amazon naman, parang sa US kasi parang bawal ang peke. So, kahit na anong orderin mo, original. Dito kasi umorder ka sa Temo ng pen, bibigay sa'yo dildo. Wala bang parang school or TESDA program para sa mga nagtato? Yun lang, wala. Wala, no? Yun ang malungkot, wala. Meron lang kaming parang seminar. DOH siya, ituturo lang sa yung basic ng DOH? Oo. Yun lang yung parang pinaka-ano na. Kailangan nyo mag-undergo doon. Oo. Actually, di pa nga rin siya mandatory. Parang pwede ka mag-start. Optional lang kung gusto mo talaga mas matuto pa or gusto mo magkaroon ng certificate na galing DOH. DOH certified ka para mas maging tawag dito? Credible ka. Tama. Pwede rin naman kahit di ka na kumuha ng DOH, magtatuwa na lang basta-basta, pwede mo na rin gawin. Yun ang... Dumangod ka, walang DOH. Yeah. Malungkot siya na... Hipo lang ng hipo eh. Okay na eh. Siguro mas maganda nga kung meron para at least lahat standard eh. Pero wala eh. Hindi naman nakakasabay ang Pilipinas palagi sa standard eh. Ba't sa ibang bansa ba may ganun? Sa US parang hindi ka pwede magtattoo nang wala kang lisensya eh. Parang kaya siguro wala talaga, no? Wala. Kaya siguro bawal din magtattoo sa basta-basta sa barko gawa ng yung law namin sa barko. Nakabase yun sa law ng international yun eh. Hindi naman pwedeng kung saan lang yung batas nung nilapagan ng barko. Doon lang mag-a-apply. Pwede ka magtattoo na nasa gitna ng dagat eh. Patato ka, mukha ni Papa eh, di ba? So pagkatawid na, swastika na kasi. Ano yung pinaka-memorable na tinatuan mo, sir? Meron, pero simple lang siya. Kaklasiko siya nung college. Ang pinatattoo niya, actually yung pinatattoo niya sobrang simple lang. Minimal lang, ghost siya na may hawak ng ng kutsilyo tsaka apron. Ay, may may chef's hat. Ang sabi niya, kaya daw ganun yung pinatattoo niya kasi ghost na lang yung passion niya as a cook. Pareho kaming nakapagtapos ng HRM. Siya, mas pinili niyang maging call center agent kasi yun eh. Tapos ako naman tattoo artist. Tapos yun nga, nung sinabi niya yung meaning ng tattoo niya, na sinabi niya, tapos na o ongoing? Ay, tapos na. Sinabi sa kanya sinabi? Kaya sinabi na, yung meaning? Yung meaning na, yung kaibigan niya, nakaklase din namin, tinanong ko ano yung meaning ng tattoo niya. So, yun nga yung ghost na may hawak na kutsilyo tsaka chef's hat. Sabi niya, kaya siya ghost kasi yung passion natin namatay na. Tapos nung sinabi niya, parang nag-reflect siya sa amin. Sa akin nag-reflect din siya. Kasi, kusinero. Parang kusinero ako dapat eh. Pero ngayon wala. Ako tattoo artist. Tapos siya, call center agent. Tapos yung isa, multi-teacher ata. So, imagine, ang layo nang sa tinapos namin. Pero, yun yung parang
sobrang simple lang tinaturo ko sa kanya. Parang siguro mga less than 15 minutes ko lang ata ginawa yun. Compared sa mga ibang tinaturo ko na umabot ng 12 Nag-stencil ka hours. pa nun. Oh, nag-stencil pa rin naman ako nun. Baga, parang may mga tinatuna ako na umabot ng 10 hours, 12 hours, umabot ng 6 na session. Pero yung ganong kaliit yung parang nagmarka talaga sa akin sa... Kasi may kwento siya. Oo, may kwento siya na... Nasa pool ka eh. Oo, nasa pool din ako. Parang nag-reflect din siya sa akin. Parang kung pwede ko nga siya itattoo din sa sarili ko, parang magiging couple. Pero yun nga, yung sinabi niya yung parang talagang... Tsaka kung papatato ka, timing mo sa November 1. Talaga yung ano yung... Sabi ko nakikita sa Facebook na ang pang-catch, medyo bastos yung aray, either cleavage o sexy ka ng babae. Tapos parang gagawa ng script ng kwento namin nangyari sa kanila. Pero ano lang yun, show lang yun. Pero yung content niya, tinatatuan niya lang yung babae. Daming views. Oh, yun nga yung Clickbait meta, lang. isa din sa meta ngayon eh. Baga, bastusan na pero actually pinoprod na pa namin yun. Baga, parang yung mga professional na tattoo artist parang hindi namin gusto yun eh. Kasi Gawa kayo ng ano eh. oo, parang kasi Nadungisan. ano kung ginagawa yata nila ng libre yun eh. Instead na lumago yung industry, nangyayari parang nagkakaroon ng libreng tattoo yung mga ibang Mga babae. yung ibang mga clients. Alam ko Instead yun. na magpatattoo sa regular na tattoo artist, magpapatattoo sila sa ganun kasi makakalibre sila. Wala kang magagawa kasi parang yun na yung meta eh. Baga parang di ka pwedeng magalit eh. Baga parang buhay nila yan. Kung anong gusto nilang gawin, bahala sila eh. Meron ba kayong parang group na kailangan ito yung rules ng mga tattoo artist? Actually, wala. Parang yun nga. Wala guideline kami. O policy, mga ganun. Wala siya. Kumbaga talagang, Kanya-kanya. dog eat dog kayo doon sa Oo, community. oo. Kasi bahala kayo dyan. Kasi wala pang wala nagbo-moderate eh. Kumbaga magkakaibigan kami, yung iba magkakaibigan, yung iba magkakaaway. Pero at the same time, kasi kanya-kanya eh. Kumbaga, kung ito yung presyo ko, ito yung presyo ko, wala kang magagawa ron. Tawag dito parang moralidad na lang din ata. Kumbaga, parang respect na lang din sa ibang artist sa industry na dapat ganito. Pero kung di mo siya gagawin na dapat ganito, parang isarili mo na lang. Kumbaga, kung magbababa ka ng presyo, huwag mo na ipagmamalaki. Huwag mo na ipopost na ganito lang presyo ko. Or huwag kang magpo-post na free tattoo for content, di ba? Ba, respeto na lang. Baga, kanya-kanyang buhay, pero yun, huwag mo na lang Presyo lang talaga yung presyo. Saka yung term na libre. huwag mo na lang ipopost. Kumbaga, kung may diskarte ka, huwag mo na lang i-post. Gahin kasi na iba yun eh. Para hindi ka makasagasa ng ibang tattoo artist. Kasi kung mag-aaya ka ng, ito, libre tattoo ko, pero gagawin kitang content, yung mga tattoo artist na iba, parang di sila matutuwa kasi parang ginagawa nila ng may respeto yung craft eh. Tapos ikaw magbibigay mo lang ng libre. Parang masasagasaan mo yung iba na, imbis na yung mga tao nagpapatato ng may bayad, sa'yo libre lang dahil ginagawa mo content or kabastusan yung... Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, parang wala na kami magagawa doon. Di ko naman pwede i-chat yun na, itigil mo na nga yan, di ba? Di mo naman magagawa. Yung baga parang ano na lang, huwag mo na lang siyang ipangalandakan or ipagyayabak. Pag wala ka ng control sa isang bagay, wala na. Tahimik ka na lang or huwag mo na lang ano. Pero pag ginawa sa group niyan, sinisita ng admin, hindi naman. Actually, hindi. Wala kang admin. Wala. May admin. Tama. Parang hinahaya, pero parang, yun na nga, parang wala na rin pakialam. Kanya-kanya na rin talaga eh. Kasi nga, wala nga Kasi marami namang ang group goal eh. na accountable kasi wala namang batas sa Oo, kanila eh. walang batas eh. Walang guideline eh. Tsaka hindi lang isa yung group ang dami. Siguro may 10, may di ko na alam kung ilan yung group ng tattoo sa... O para mag-leader-leader nga doon. Oo. Kuyog ka. Oo. Marami kang... Bakit? Oo. Bakit kuya? Ba, 10 kayo, nag-agree kayo, mali nga Oo. ginagawa ni ganito. Yung Kabila, na nakarinig na yung 10 na yan, nagsasabi na mali yung ginagawa mo, mga iyakin! iyakin. Ganun, di ba? Iyak. Pag sinabi ka pang iyakin, di ba? Mga mahina. Kasi kahit na anong sabihin mo sa social media, parang kung yun yung paraan ng isang tao para kumita, wala ka na magagawa, di ba? Although wala kang respeto dun sa ginagawa niya, pero at the same time, wala kang magagawa. Di mo siya pwedeng kasuhan, di mo siya pwedeng i-post, di mo siya pwedeng awayin. Wala kang batas. Walang batas, hayaan mo lang siya. Yung ano na lang, yung sa side na lang ng gumagawa nung kabastusan na yun, parang di ka makakuha ng respeto sa community mo. Yun ang magiging problema mo. talaga. Oo, kasi Tinalo mo sila eh. tinalo mo yung iba eh. Sa presyo. Oo, sa presyo, sa libre. Hindi ka makakuha ng respeto. Pag nakita kayo, pwedeng mababatiin sa'yo, pwedeng Hindi ka papansinin. pansinin ka, pero at pagka nakatalikod ka na, tangin ito, mumurahin ka na, di ba? O kupal yan. Ayun yung bastos, di ba? Yun yung bastos, di ba? Pwede yun, di ba? Ganun. Diba? Ito yung nagpapakita nung singit nung kliyente niya eh. Nagawa pa ng kwento, no? Oo, di ba?